naku, magigising siya kasi bababawasan ang production ng melatonin. Kaya nga pag nagda-drive kayo, naantok kayo, ang gawin ninyo, kaya nga sabi nga pag pinatulog mo yung misis mo, pag masarap ang tulog hindi na kasi mangot. Di ba? Kulang sa melatonin, kulang sa tulog. Ang sinasabi nila, nakakaantok sa umaga. Siyempre, pag napasobrang inom mo, antok ka rin sa umaga. Studies have shown daw, pag tumingin ka ng grass, nare-reflect yung near-infrared. So, tingin mo yung grass sa mga forest, kaya nga mas na-healthy ka rin, masarap ang tulog kapag nasa sa forest ka. Good day mga kababayan! Welcome sa isa namang episode ng Medico.ph at ngayon pag-uusapan natin ang isang supplement na medyo nauuso sa mga kababayan natin pero kailangan nating alamin ano ba talaga yung benepisyo niya at kung may risk ba siya. At ang supplement na yan ay tinatawag na melatonin. So Doc, as usual, diretsahan po tayo. Ano po itong melatonin na to? Okay, ang melatonin pala, hormone pala siya. So, meron ginagawa to sa pineal gland dito sa gitna ng utak natin. Okay? Pero 5% lang pala meron ng melatonin nun. The rest, 95% sa buong katawan natin, lahat pala ng cells gumagawa ng melatonin. So, kasama siya sa mga natural na hindi siya sa butika lang mahanap, sa Hindi. sarili mong katawan din. Sa sariling katawan, gumagawa tayo. Okay? So, paggabi, kung nga rin natutulog ka 10:30. So, 8:30 pa lang, gumagawa na yung utak natin. So, tryptophan, nagiging serotonin. Kaya nga, bakit maganda yung tryptophan? Bakit maganda yung serotonin? Kasi yung dalawang yun, magiging tryptophan, serotonin, magiging melatonin sa ating pineal gland. Then, dahan-dahan dumadami yan, dahan-dahan dumadami. Para pagdating ng 10:30, sarap ng tulog mo. Now, ngayon, kapag yung ilaw, ginano mo yung ilaw kay Sir Glenn, naku, magigising siya. Kasi bababawasan ang production ng melatonin. Kaya nga pag nagda-drive kayo, naantok kayo, ang gawin ninyo, magbukas kayo yung cellphone, titigan niyo yung cellphone, gigising kayo. Dahil ba yan dun sa blue light? Yes, sa cellphone, yes. Sabi pa nga dati, yung lumabas yung iPad, ang dami nagalit. Bakit hindi kami makatulog? Dahil sa blue light ng iPad. Actually, pag nagbabasa ka ng mga pampababa ng stress, no, Doc, lagi nilang sinasabi yung gadgets bawasan mo sa gabi. Yes. Dahil yung blue light daw, nakakapigil ng production ng melatonin sa ibang hormones na, Doc. Apo. Now, paano naman yung benefits nun? Ang daming benefit. More than 10 benefits pala. Yung pampatulog, isa na lang yon. Pangalawa, antioxidant pala siya. Tapos, anti-inflammatory pa siya. Times 2 pa niya ng vitamin E. Mas malakas pa siya sa vitamin E sa pagpupugsa ng free radicals natin. Tapos, nag-stimulate siya for the production of glutathione. At silang dalawa, nasa sa loob kasi sila ng mitochondria. Ang mitochondria, kung naalala nyo, high school biology nyo, yan yung powerhouse ng cell, di ba? Yun. So, isang cell, 70 trillion ng cells natin Dami. Tapos, may isang nucleus, nasa labas siya, yung mitochondria, pwedeng 100, pwedeng 100. So, yung mitochondria na yun, naggagawa ng energy. Sobrang daming energy, gagawa siya. Pero syempre, minsan may lata, may reject. Yun ang reject, yung free radicals. Pag yung free radicals, konti lang, kayang patayin ng antioxidant, which is glutathione and yung melatonin. Pwede nang awayin. So, pinipigilan nilang magka-tumor o cancer. Yes. Ngayon, binanggit ni Coach Glenn, cancer. Yung mitochondria kasi, kumukuha siya yung energy niya, kumukuha siya ng glucose saka oxygen para mag-produce ng energy. Ngayon, dahil may free radicals, sinisira ng free radicals. Kung nga rin, madami, kumakain ng processed food, ang daming sugar, kinakain mo, hindi ang daming free radicals. Hindi na makayanan ng melatonin saka glutathione. Anong nangyari? Sinisira yung mitochondria. Pagkasira, nangyayari, nagtatransform, yung paggagawa niya, fermentation process na. So, kukuha siya ng glucose, okay lang, pero wala na oxygen. So, pagkuha niya ng glucose, yung fermentation, hindi siya ganyan ka-efficient. So, kuha siya ng glucose, di paano siya kukuha ng glucose? Dadami dapat yung dugo niya. Angiogenesis, dadami na yung dugo niya. Pag madami na yung dugo niya, dadami yung sugar na pumapasok, glucose, lalaki na siya. Ang uncontrolled growth, kaya nagiging cancer. Okay. So, kung mataas ang melatonin sa glutathione mo, mapipigilan. Yan. So, number 4, anti-cancer siya.
Tapos antibacterial pa siya. Wow. At tinutulungan niya yung immune system, antiviral pa siya. Tapos kung sa sisikmura ka tapos GERD, gastroesophageal reflux disease, yung esophagus natin, syempre may sphincter. Ito yung tiyan. Para yung acid ng tiyan, 1 to 1.5 pH yan, hindi na aakyat. Ngayon, malambot, pag uminom ka ng melatonin, tutulungan niya mas matigas yung sphincter para hindi mag-reflux. Yung sinasabi ni Doc na GERD na ito o yung acid reflux, yan yung kung hindi kayo familiar yun dun sa term, I'm sure lahat tayo na-experience na natin at one point or another, yung pag dumighay ka, ang init, tapos maasim, no? yes. Ang pangit nung pakiramdam na yun eh. Yun yung sinasabi ni Doc na pinipigilan niyang umakyat, di ba Doc? Kasi mas malakas yung sphincter natin. Pag tumatanda, lumalambot yung sphincter na yan. Then, yung tinutulong niya, sugar. Pinabababa niya yung secretion ng insulin para wala nang yung insulin resistance. Then, nakakatulong sa mata. Tsaka sa ear damage, tinutulungan niyang mabawasan ng damage. Tapos, nagsisikret ng growth hormone para tumangkad ka. Well, hindi sa matanda, sa bata-bata. Bata-bata, sa bata-bata. Then, pero yung growth hormone din, sa matanda, nakakatulong siya sa mga muscle production. Then, pang-10, decreased depression, tsaka anxiety. Kaya nga sabi nga pag pinatulog mo yung misis mo, pag masarap ang tulog hindi na kasi mangot. Tsaka hindi galit sa'yo pag gising Hindi niya. na, oo. Di ba? Kulang sa melatonin, kulang sa tulog. Yon. Kasi, teka, ang melatonin nagpapatulog. Yes. Pag maganda yung tulog mo naman, magandang production mo ng melatonin. Vice versa rin yun. Okay? Kumbaga parang chicken and egg. Yan. Oo. Then, pang-11, pang-memory. Lalo na ito maganda to, binibigay ito sa Alzheimer's saka sa dementia na higher dosage. So, kahit yung mga medyo nagka-neurological disorder na Doc, nakakatulong pa rin po sa kanila. Yes. So, maganda sobra. Pero, bakit yung mga doktor hindi nagbibigay ng melatonin? Bakit? Kasi, number 1, wala pa kasing conclusive na meta-analysis na studies. Bakit? Kasi, yung iba, ginagawa 0.2 milligram lang. Yung isa, 3 milligram. Yung isa, 10 milligram. Iba-iba yung studies nila. Tapos nun, ang ginagawa nila, may isang gummy, may isa tablet, may isa effervescent. So, hindi nila mapag-isa-isa. Kaya hindi natin malaman kung talagang gano'ng kaganda siya, gano'ng ka-safe siya. That's number 1. Number 2, gumagawa rin tayo ng melatonin. So, paano? Number 1, matulog ka ng maaga. Okay? Tapos number 2, yung sa katawan natin, di ba, 5% sa brain. Yung 95% pala, kahit na mag-inom ka ng melatonin, hindi dumadami yung sa katawan natin. Paano? Tumingin ka muna sa araw, sa tabi. So, ulitin ko sa mga umaga, sa tabi ng araw. Sa tabi Huwag sa Huwag araw. direkta. Oo, Mabubulog ka. Kaya nga. So, sa tabi ng araw, kasi ang araw pala, meron siyang near infrared. Yung kulay orange tsaka red. Pag tumama sa mata natin, very healthy siya. So, nag-i-stimulate siya ng melatonin production. Ito yung kakasikat lang ng araw. Kakasikat lang ng araw. So, yun, hindi nagpapataas sobra ng vitamin DOG. Ang sunlight, ang daming radiation yon, ang daming So, yung near infrared, pag nakikita natin yung kulay red saka orange, di ba? Ayun, number 1, maganda sa mata natin. Number 2, nag-i-increase ng melatonin production. So, lahat ng production natin melatonin, so sobrang healthy tayo. Ang dami nating antioxidant, ang dami nating anti-inflammatory, ang dami nating pang-cancer, pang-immune system natin, sobrang lakas ang pakiramdam natin. Then, yung UV radiation, UVB, napakadami yon sa gitna, sa noontime, 10 a.m. to 2 p.m. So, yung UVB, dun mataas. Dun ang pag natama ka ng araw, 20 minutes, gaganda yung vitamin DOG-D. So, ibang radiation. Pero problema lang, sobrang init naman, tsaka baka magkakaroon tayo ng skin cancer, di ba? Just tago mo ulit yung mukha mo para hindi mag-wrinkles. Okay. Naisip ko nga, Doc, yung study kaya na yon baka mas bagay sa mga taong nasa Northern Hemisphere, yung mga US, ganyan. Natangkali, hindi pa ganun kainit. Sa atin talaga, lechon ka Lechon talaga. Lechon talaga. So, baka kung nakatira kayo sa mas malamig na bansa, okay lang. Sa atin, parang ewan lang natin. Yun nga pala, dagdag lang natin, Doc, na-mention nyo yung isa sa mga benefits na mahalaga nito, nagre-reduce siya ng inflammation sa katawan. Bakit po pangit ang inflammation sa katawan, Doc? Okay, kasi ang inflammation kasi causes almost all chronic diseases, even cancer. So, yung inflammation kasi, pag hindi mo makontrol, yung cells natin, lahat ng cells natin, namamaga,
hindi makapasok yung vitamins, minerals, at yung toxins hindi makalabas. Dalawa lang mangyayari, namamatay yung cells, which is tumatanda. Mm. Atherosclerosis, osteoarthritis, dementia, or Premature aging. premature aging. Pangalawa, mutation, Mm. cancer. So, ayaw nating inflammation. Correct. So, yung inflammation, kahit sinong doktor sa YouTube sasabihin sa inyo, yan ang ugat ng maraming problema mo sa katawan, from joint pain, problema mo sa circulatory system mo, sa kidneys mo, diabetes, no, Doc? Yes. May kinalaman lahat hanggang cancer na sa inflammation. So, kung may problema kayo sa inflammation, isa sa mga pwede niyong i-consider siguro itong melatonin o melatonin. Hindi ko sure sinong tama ang bikas namin. Sa doktor na ako maniniwala, melatonin. Then, para saan to talaga? Okay? Number one, para sa yung nagje-jet lag. So, ngayong umaga ko, pumunta ako Amerika, pagdating ko umaga ulit. So, sa gabi inom ako para makatulog ako. Yun, maganda yun. Sigurado yun. At masarap ang tulog. Teka nga pala, sino nag-inom ng melatonin? Paki-type nga kung ilan ng milligram para mag-comment kayo para tingnan natin kung masarap ba ang tulog niyo sa melatonin. Ako, uminom talaga ako 3 milligram. Tapos, pangalawa, yung mga demensya, Alzheimer's yun. Binibigyan nila mataas ang milligram, 3 milligram to 10 milligram. Yun ang binibigyan nila for memory. Sa Alzheimer's yun, proven na rin yun. Then, number 3, yung mga nagtatrabaho, shifting. Yun, kailangan rin. Call center siguro. Call center agents yun. So, mas pabor yung mga doktor, bigyan natin. Okay? Ngayon, may side effect ba? Okay? As of now, hindi naman sobrang grabe ang side effect. Ang sinasabi nila, nakakaantok sa umaga. Siyempre, pag napasobrang inom mo, antok ka rin sa umaga. Tapos, nakakahilo konti kasi may mga iba pag naantok, nahihilo. Di ba? Then, minsan may konting stomach upset. Then, ang pinaka hindi ganyan kaganda is nagre-reverse na naman. Imbis na nakakatulong pampatulog, hindi ka makatulog kasi sa sobrang daming ininom mo. So, Doc, sa makatwid, yung average healthy person na nag-exercise, kumakain ng tama, hindi nagga-gadgets bago matulog, siguro sila hindi pa naman kailangan nito, no, Doc? Yes. So, tama nga sinabi ni Coach Glenn. Ang mangyayari, within 2 hours, patay-patay na, pinapatay mo na yung ilaw para mag-produce ka na ng melatonin para masarap ang tulog mo. Tapos, makakakain ka ng eggs, mushroom. Medyo may melatonin yon. Then, good, yung exercise ka, then tingin ka sa araw, yung sa side ng araw, no? Nakakatulong yun. Ilang minutes? 5 to 20 minutes. Kaso tagal. Ako gagawin ko kahit na 5 minutes lang, pero natatakot pa rin ako sa mata. Okay? Studies have shown daw, pag tumingin ka ng grass, nare-reflect. Papunta. Papunta So, sa yung mata grass mo. na lang tignan mo. Oho, tingnan mo nare-reflect yung near infrared. So, tingin mo yung grass sa mga forest, kaya nga mas na-healthy ka rin, masarap ang tulog kapag nasa sa forest ka. Then, campfire. Tapos, kandila lang, pwede rin pala yun kasi red-orange yung kulay. Yung ilaw ng kandila, nakakaantok din yun. Oo nga, nakakaantok nga yan, Doc. Kung yun lang ang ilaw na. So, imbis na paggabi, incandescent daw. Pwede na rin daw, incandescent. So, maraming mga pwedeng tumulong sa'yo na hindi ka uminom ng melatonin. Siguro, syempre kami dito, mas gusto namin, sa libre muna tayo. Yes, Lahat yes, tayo yes. gusto magtipid eh. Mhm. So, daanin mo muna sa healthy lifestyle kung hindi ka makatulog. Pero siguro, kung medyo hindi umabot sa gusto mong resulta, doon na tayo mag-isip nitong melatonin. Over the counter po ba ito, Doc? Over the counter lang siya. Pabili ka, ang dami yan. Pati sa mga online, marami yan. Ako nga, bumibili rin ako kasi minsan napupuyat ako. Gising na ako, 10:30, nagre-report pa ako, nawala na yung antok ko. Paano yun? Bukas kailangan maaga ako magising. So, inom muna ako ng isa, tulog na ako. Okay. So, siguro kung medyo hindi kayo sure kung dapat o hindi dapat kayong mag-take nitong mga 'to, ang pinakamahalaga lagi na ina-advise namin, magtanong kayo sa family doctor ninyo kung okay ba 'to sa inyo. Kasi maaaring meron kayong conditions na kontra dito, ayaw naman namin kayo mapahamak. So, kahit na over the counter 'to and relatively safe naman, walang masyadong known na side effects, doctor's advice is always best. Tama. Then, meron pala siyang mga reaction sa mga gamot-gamot Kunwari uminom ka ng mga ibang gamot, nakaka-react siya Kaya nga we need to go to your family doctors. Ang state of health po natin, tandaan natin, personalized yan. Iba't iba ang kalagayan natin. Kahit mukha tayong healthy, karamihan sa atin, syempre, iba't iba yung estado ng kalusugan mo. So, yung doktor mo ang may alam nun. Yes.
Anything else, Doc? Any other advice about melatonin? So, tingin tayo sa nature. Libre at very healthy. Okay, pero pag hindi kinaya, pwedeng mag-supplements. Okay, ang dami nating natutunan about this hormone na free naman pero nakakatulong, ang dami niyang benepisyo. So, in case na feeling nyo dahil sa lifestyle natin, sa hanap buhay natin, baka kinukulang tayo nito, pwede nyong i-consider. But first, syempre, consult muna your physician. Anyway, this has been Glenn of Medico.ph along with my partner in health, Dr. Anthony So, nagsasabing stay happy, stay healthy, and see you sa next video. Bye-bye!